Ibababa ang interest rate sa calamity at salary loan ng Social Security System o SSS. Ayon sa SSS, target ito ipatupad sa Hulyo ngayong taon. Mula sa 10%, gagawing 8% na lang ang interest rate sa salary loan, 7% naman sa calamity loan. Para ito sa mga miyembro ng SSS na walang penalty condonation na sa nakaraang 5 taon. Mas palalawigin din ang pension loan program ng SSS na nakatakda ipatupad sa Setyembre. Pwede na raw makautang ang mga asawa ng mga nasawing pensioner na hanggang 150,000 pesos. Nasagip ang isang agila na natrap sa isang palaisdaan sa Ballesteros, Cagayan. Kwento ng nakakita sa ibon, bumibisita sila sa kanilang palaisdaan nang makita ang agila na sumabit sa isang nylon trap. Naialis kalaunan ng ibon na wala naman tinamong sugat sa katawan. Inilagay muna nila ito sa kulungan ng manok habang hinihintay ang mga otoridad. Narescue rin ang isang dolphin sa baybayin ng Barangay Pangil sa Curimao, Ilocos Norte. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakita ito ng mga residente na paikot-ikot sa mga bato roon. May mga gasdas daw ang dolphin sa katawan, kaya gagamutin muna at palalakasin bago ibalik sa dagat. Dadalo raw si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong inciting to sedition at grave threats na inihain ng National Bureau of Investigation. Ayon sa bise, pinag-usapan na nila ng kanyang abogado ang paghahain ng counter-affidavit. Nag-ugat ang reklamo sa mga naging pahayag ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Nobyembre na ipapapatay sila kapag ipinapatay siya. Ayon sa Prosecutor General sa May 9 at 16, nakatakda ang preliminary investigation. Dahil sa technical issue, kaya pansamantalang nawala ang label na West Philippine Sea sa Google Maps. Yan po ang paliwanag ng Google sa GMA Integrated News nang mawala ang label sa kanilang mapa mula noong Miyerkules ng gabi. Naibalik din naman ito kahapon. Nitong Abril nang mapansin na nakasulat ang West Philippine Sea sa tabi ng mapa ng Pilipinas. Pansamantalang ititigil ang Department of Agriculture ang pagbebenta ng murang bigas sa ilang lugar sa bansa kasunod ng ayuda ban ng COMELEC. Pero ayon kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, itutuloy nila ang pagbebenta ng bigas sa ilalim ng Sugbo Merkado Barato program ng probinsya. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Susan, maraming tao ang pumunta dito sa Cebu Provincial Capital sa Cebu City kahapon kung saan isinagawa ang rollout ng 20 pesos per kilong bigas ng pamahalaan. Mula sa mga sakon niripag ang bigas ng tig-1 kilo. Kasama sa mga maagang nagpunta sa harapan ng Cebu Capitol Grounds kung saan ni-roll out ang tig 20 pesos kada kilong bigas ang 2 ginang na taga Cebu City. 10 kilos ang limit nila sa kataw. 2 weeks o sa kasimana. Humot ka ayin ang bugas, tag 20 tara Dilipik. Namlagi bato. Way bato oy. Prioridad na mabintahan ng hanggang tig 10 kilo ang mga nasa vulnerable sectors katulad ng senior citizen, solo parent at PWD. Sa unang araw ng rollout, 500 sako ng bigas lang muna ang ibibenta sa harapan ng Provincial Capitol Ground. Ang buhatan sa NFA karon, gi-collaborate na tanang mga source regions nga mo augment para masustiniran kining gikinahanglanon in maong programa. Dumalo sa rollout ng programa si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Para ipakita na walang problema sa binibintang murang bigas, isinaing ito at kinain sa tanghalian. Ipinagbigay alam naman ni Secretary Laurel, pansamantalang ititigil ang pagbibinta ng murang bigas simula ngayong araw at magre-resume pagkatapos ng eleksyon. Alinsunod sa pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. To be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na ayoko naman makasuhan. Iginit ni Governor Garcia na hindi ayuda ang nasabing programa dahil ibinibinta ang bigas sa murang halaga. Kaya tuloy ang bintahan ng bigas sa ilalim ng Sugbo Merkado Barato program ng probinsya. I got it from the chairman himself na for the province of Cebu,
pwede naman, this program can go on. At least for the province of Cebu, sa Subo, Merkadong Barato, we can go on with an ongoing program. Nagbenta din ng tag 20 pesos kada kilo ng bigas sa bayan ng Cordova, Cebu. Tag 5 kilo limit bawat mamimili. Hindi kasama ang mga senior citizen kahapon dahil ang murang bigas ibininta lang sa mga rehistradong solo parent at persons with disabilities. Dahil bawal ang ayuda simula ngayong araw hanggang sa May 12, wala munang ibibintang murang bigas. Nag-order na po si Mayor of 40,000 sacks sa NFA. Unya, naghuwat lang po mi o kanus ami mo. Kay kanigod, tagaan ra may ani og 1 month nga duration sa pagbayad sa province. So amo sa gyud ning bayaran, una na pud mi maka-pull out. Susan, umaasa ang ating mga kababayan lalo na sa ibang rehiyon na sana matapos sa Cebu rollout. Sila naman ang makatikim ng murang bigas at sana din daw tuloy-tuloy na itong programa matapos ang eleksyon. Susan. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Samantala ngayong araw aarangkada ang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga Kadiwa Store dito sa Metro Manila. Alamin natin kung nagsisimula na yan sa Maynila sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Susan, good morning! Bukas na yung Kadiwa Store dito sa San Andres, Maynila at inaabangan din ng mga suki yung rollout nitong 20 pesos per kilo na bigas ng Department of Agriculture pero nagkaroon ng aberya sa plano ng gobyerno. Nakatanggap ng abiso kasi ang Kadiwa Store mula sa pamunuan ng Bureau of Plant Industry kung saan nandito yung Kadiwa Store na hindi na muna itutuloy ngayong araw. Wala namang ibinigay na dahilan sa kanila kung bakit hindi raw ito itutuloy. Kaya ngayon ang mabibiling bigas muna dito ang 29 pesos kada kilo na mula Region 2 at 35 pesos na imported na bigas mula Vietnam. 5 kilo ang limit sa bawat tao na bibili. Sari-sari naman ang mabibiling gulay dito. Mababa ang presyo kumpara sa ibang pamilihan pero bahagyan tumaas na rin ang halaga. Tulad ng kamatis na 50 pesos kada kilo, dating 25 pesos. Repolyo na 100 pesos na ngayon kada kilo, dating 65 pesos. At talong na 90 pesos per kilo ngayon, dating 60 pesos. Makakabili rin dito ng itlog, 9 pesos kada piraso at 15 pesos sa itlog na maalat. Pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga nagtitinda rito sa Kadiwa Store. Kinancel po. Kinancel po muna, sabi, baka mag-schedule pa. Ano dahilan? Bakit daw kinancel? Ay, hindi po sinabi sa amin. So Susan nga, nakikita ninyo ngayon, live, bilibili ngayon ng mga suki. Bukas ito hanggang alas 6 ng gabi. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. At sa iba pang updates, makakapanayam natin si Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX Corporation. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Ignacio. Good morning, Ma'am Susan. Kumusta yung resulta ng inyong sariling investigasyon doon sa nangyaring karambola sa SCTEX? Opo, inaantay po natin yung final investigation ng PNP na lumabas. Pero ayon po doon sa initial Tawag investigation dito. po nga natin, Dexter. yung ating aksidente ay nangyari nga po dito sa bago dumating ng Tarlac Toll Plaza dito sa may SCTEX at halos nakahinto na po yung mga 4 na sasakyan nung sila po ay bundulin ng mabilis na parating na bus. So ang involved po dito ay yung Veloz po yung una, yung container truck po yung pangalawa, and then isang SUV, and then yung isang van at saka yung bus nga po yung panglima at meron pong nasawi na 10 dito sa aksidente na to. 2 po doon sa SUV at 8 po doon sa van. Yung nakita niyo ba doon sa bus investigasyon niyo kung gaano katulin yung bus na ito? Yung ating camera medyo nakagip po kasi paparating na po dito sa Toll Plaza, yung camera po natin Toll Plaza. Mabilis po bagamat wala po tayong measurement using po yung camera po. Kasi first time na nangyari po ito dito sa approaching na po ng Toll Plaza na mabilis pa rin po yung takbo. So may CCTV kayo doon sa malapit doon sa lugar na nangyari ang aksidente na makakatulong somehow doon sa ginagawa ninyong investigasyon?
Yes ma'am, actually nandito sa toll plaza pero hindi po ganun kalapit yung CCTV. Tapos, Ginoong Ignacio, no Holy Week, may nangyari ding aksidente sa bahagi ng NLEX. May inilalatag ba kayong dagdag na paraan para maiwasan ang mga ganitong aksidente? Opo, yung aming enforcement, pinaiigting po natin yung anti-overspeeding. Ganun din po yung mga visibility ng ating mga patrol para sa ganun ay mag-behave lalo yung ating mga motorista. Pero malaki po talaga, Ma'am Susan, yung kooperasyon na sumunod sa ating mga batas. Trapiko yung ating mga drivers, mga motorista. So yung pinangyarihan na aksidente, wala na mga debris doon, Ginoong Ignacio, na makakasagabal sa daloy ng mga sasakyan? Apo, nung na-clear po itong mga sasakyan, yung mga debris po, kailangan pa nga po bugahan po ng fire truck ng tubig yung para malinis po yung area bago po namin binuksan sa traffic. Okay. Maraming salamat, Ginoong Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX Corporation. Magandang umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Isang libro tungkol sa history ng business institution sa Pilipinas ang inilunsad. Ang GMA Network naman nagdeklara ng 2.4 billion pesos sa total cash dividends. Narito ang unang balita. Nagdeklara ang GMA Network ng 2.4 billion pesos na total cash dividends. Katumbas yan ng 50 centavos kada share at matatanggap ng shareholders sa May 20, 2025. Mas malaki yan kumpara sa net income after tax ng kumpanya noong 2024 at pasok pa rin sa retained surplus account. Sumasalamin daw ito sa kumpiyansa ng Board of Directors at Management ng Kapuso Network sa matibay na financial fundamentals at positibong outlook nito ngayong taon. Inilunsad ang isang libro na tampok ang 139-year history ng Philippine business institutions sa pangunguna ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Kabilang sa mga laman ng legacy book ang pagiging isang mayamang bansa ng Pilipinas noong 1960 sa tulong ng CCPI. Sa ASEAN, pangalawa raw noon ang Pilipinas sa Singapore sa mga bansang may mataas na GDP per capita. Sa iba pang mga kalapit bansa, pangalawa rin ang Pilipinas sa Japan, mas una pa kaysa China, Taiwan at South Korea. We are publishing the book to show the Filipinos and the world that the Philippines was a very prosperous country, a leading economy, second only to Japan in Asia and ASEAN. Therefore, the Philippines has managed itself properly, and if we go back to history, history can build a future, a good future. Inilabas din ng CCPI ang Ecomp P5 o Economic Compass Pillars 5 na isa raw guide para muling makamit ng bansa ang dati nitong economic status sa Asia. Dumalo sa launching ng libro si Spanish Ambassador Miguel Utray at iba pang dignitaries at business leaders. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, bukas po, Sabado, mapapanood na ikalawang bahagi ng Biyaheng Totoo, sana sa eleksyon 2025 ng GMA Integrated News. Tambok po dyan ang aking report, sapat at abot kayang pagkain sa hapagkainan. Tatalakayin dito ang mga problema at isyong kinaharap ng mga magsasaka at mangingisda. Makakasama ko rin dyan sa Biyaheng Totoo si Rafi Tima para sa report niyang Magandang Trabaho at Kabuhayan. Para naman sa gustong balikan ng Part 1, mapapanood na sa GMA Integrated News YouTube channel ang mga ulat ni Sandra Aguinaldo at Joseph Moro.